Purihin ng Diyos. Okay. Ano-ano ba ang dapat nating iwan o talikdan at pagtagumpayan? Hanguin natin sa aklat ng Galatians. Sulat ni San Pablo sa Galatia chapter 5 verses 16 to 19 says, pakinggan nyo ba ito? Para nyo sabihin na ako'y nag-iimbento lang. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ng patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ito, pangangalunya. Ano ba itong pangangalunyang ito? Bakit nangunguna ito sa mga pita ng laman? Ito po yung sumisiping sa hindi niya asawa. Yung hindi sila kasal. Asawa na may asawa, pinapatulan. Karimari-marim na pamumuhay. Ano ba itong karimari-marim na pamumuhay na ito? Hindi ko maintindihan. Basta karimari-marim. Kahalayan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba itong Diyos-Diyosan na ito? Ito ba yung mga rebolto? Kasama na yun doon kung talagang sinasamba nyo yan. Ang pera ay ginagawang Diyos-Diyosan ng tao ngayon. At iyan ang number 1 na Diyos-Diyosan ngayon. Ang mukha ng tao, ang kanyang kagandahang lalaki at kagandahang babae, ipinagyayabang. Pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman. Ano ba yung kasakiman? Ang laki na ng kita, ayaw pandagdagan ang sweldo ng mga trabahador. Pagkakabaha-bahagi. Ayan. Pagkakampi-kampi, pagkainggit, laging pinupuna ang aking magandang suot. Paglalasing, yan, walang taros na pagsasaya. At ibang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Karimari-marim na pamumuhay. Sabi nyo nga. Ang isang karimari-marim na pamumuhay ay ang lalaking pumapatol sa kapwa lalaki. At yung babaeng pumapatol sa kapwa babae. Bato-bato sa langit, sinasabi ko na ang tamaan magngit-ngit na ngayon. Amen ba? So, balit kapatid, masakit man ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa iyong kalagayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, repentance that the Bible refers to has power. Ang pagsisising binabanggit sa Biblia ay may kapangyarihan. Pakikita ko sa inyo ang kapangyarihan ng totoong pagsisisi. Yung totoong pagsisisi, ha? Yung totoong pagsisisi, ganito yon. Nang marinig ang salita ng Diyos, unang reaksyon niya, aray. Sabi niyo, ako yon. Okay, in other words, umaamin. Umaamin. Pero hindi nagtatapos doon. Pagkatapos noon, tinatandaan yung bagay na tumama sa kanya. Kagaya ng sulat na tinanggap, sabi niya, Brother Mike, napakabigat ng binitawan yung salita. Napakatalas noon. Tagus sa aking buto-buto. Nanlupaypay ako ng gabing yon. Alam mo ang salita ng Diyos, parang balaraw daw ito. Magkabila ang talim. Walang butong matigas na hindi hihiwain ito. Walang pusong matigas na hindi palalambutin ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So malalim-talim at iyon ay kanyang taus-pusong pinagsisisihan. In other words, pinag-iisip-isip niya mali.
mali pala itong aking kalagayan. Sang-ayon ako sa salita ng Diyos. At ngayong gabi, sa ngalan ni Jesus, ito na'y aking puputulin. Hindi ito pagpapabukasin. Kapag pinaraan mo pa ang bukas, ang demonyo ay hindi kabibitawan. Pagdating ng bukas, sasabihin mo, ikaw naman, nagpapaniwala ka naman roon. Ito na nga, tayo na lang ang magkasama. Iiwanan mo pa ako. Kaya ang demonyo, kaya yung nagsisisi, hindi nagpapabukas, ngayon din. Sabihin nyo, ngayon din. Iiwan na kita. Umuwi ka na. Sa pinanggalingan mo. Yan. Yung hindi sa'yo, isauli mo na. Ibig sabihin, iyan ang ginawa ni Sakeo. Nang maramdaman niya at madama niya ang kagandahang loob ni Kristo ng sa kanyang bahay, bagamat hindi sa karapat dapat nanuluyan ang Panginoon Kristo sa kanya at nakikain sa kanyang tahanan. Nadama niya ang kagandahang loob ng Diyos at ang wika niya, Panginoon, kung ako ay may nakurakot na 4, 5 ulit ko isasauli sa kanila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya kayo mga nasa munisipyo, kayo mga nasa gobyerno, huwag yun ang kinukurakot si Brother Mike sa mga permit na kailangan ng negosyo. Sapagkat hindi ko kayo tatantanan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito ang investigador na Irsenay. Purihin natin ang Panginoon. Kayo kasi masyado seryoso eh. Hallelujah. Kaya alam nyo, hindi ko tayo makuha ang seryoso buong sa oras eh. Hallelujah. Mapigit talaga ito, mabigat, di ba? Pero ang lahat na makinig nito, makakalaya. Makakalaya. Sapagkat ang layunin ng mabuting balita ay palayain ang lahat ng tao sa kanilang kalagayan. Amen? Magpare, magmadre, magprostitute na nakikinig ngayon. Ito'y mensahe para sa ating lahat. Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Alam ng Diyos ang ating mga lihim sa buhay. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip. Narinig ng Diyos ang lahat ng ating mga winika na walang kabuluhan. Ang lahat niyan ay ating pananagutan sa Kanya. Subalit ngayong gabi, salamat sa Diyos sapagkat ako'y binigyan niya ng lakas ng loob. Salamat sa Diyos sapagkat ako'y binigyan na ng tapang upang sabihin sa bayang ito ang kabulukan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tasa kamay nyo. Di ba nakakahiya? Nasabihin sa mga pahayagan na mga nagsusuri na isa sa pinakkukurap, number 2 kurap sa buong mundo ang ating bansa. Hallelujah. Samantalang number 1 tayo, tinutukoy na we are the only Christian country in the Far East. Mga taong may Diyos, mga taong kumikilala sa Diyos. Sabi ang lahat na kanilang ginagawa, humarap sa Diyos, sumunod sa Kanya, at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Alam nyo kasi, madaling mag-preach, madaling magpahayag, madaling mag-aral ng Biblia, madaling memoryahin ang Biblia, at maraming madalubhasa sa Biblia. Subalit tingnan nyo ang buhay nila. Mukhang Biblia ba? Mukhang Biblia ba? De, mukhang tik-tik. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So ang sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Hindi lahat na nag-ikapo ay maliligtas.
Hindi lahat na nag-love offering ay maliligtas. Hindi lahat na nagpe-praise the Lord ay maliligtas. Hindi lahat na nagpagaling sa pamagitan sa pangalan ni Jesus. Hindi lahat na nagpalayas sa mga demonyo ay maliligtas. Kundi sila lamang nasusunod sa kalooban ng Ama. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.